Mga kapatid, isang magandang umaga sa ating lahat at purihin ng Panginoon na tayo ay nariritong muli sa lokaling ito na naging pangalawang lugar na natin. So mga kapatid, tayo po ay nadoon sa panahon na napakarami nating choices, at ang tema po natin ngayon ay piliin, piliin yung karunungan sa panahon ng maraming pagpipilian. At tayo po, ang teksto po natin ay, sinong may dalang Bible? Wala din dalang Bible. Yung mga youth, yun, si Sisklo. Kung walang Sunday school, wala nang nagdala ng Bible. Talaga. Meron pastor. Hindi Bible yan. App yan na yung physical Bible. Yan, sa likod. Buti pa yung mga youth. Okay, so exempted lang dito yung bisita. Kayo, hindi kayo bisita, Lahat kanina, nung nagkakantahan, parang lahat din bisita. Yung mga youth natin, pag nakita nyo yung kumakanta sila na nakatayo, parang lahat bisita, mag-ano rin kayo, Kayo yung naglilid kasi mga bisita, parang bisita na doon ako sa likod. Sabi ko, ang dami naman naming bisita. Dami naman naming bisita, mga nakatayo lang silang ganun. Sabi ko, napatay na. Dami naman ako na bisita, parang lahat bisita, wala ring kumakanta, mga naka-ano lang. So, ito pong Sunday ay ibibigay po natin ng buo para sa Panginoon. Lahat po tayo ay meron tayong mga trabaho, meron tayong mga kanina yung prayer ni Brother Chester, napakaganda, yung may mga kanya-kanya tayong sitwasyon, may mga anuman daw lahat, lahat ng pinag-pray niya, lahat may mga pinagdadaanan. Totoo ba? Lahat ng pinag-pray ni Brother kanina, mga pinagdadaanan daw. Hindi maganda yung nanibago yung setup natin ngayon. Hello. Ayan. Dinig naman ba ako? Kaya lang sumisigaw na ako dito . Hello. Hindi, negative na ako . Negative 10 na ako dito . Hello, sound. Hello. Yan. Sige po, tayo ay tatanghaliin. So, ang atin pong teksto, mga kapatid, ay makikita natin sa unang hari. Chapter 3, verses 5 to 12. At ito po ay aking babasahin. Hinilingan ko po ang lahat na tumayong muli, para magising-gising. So, in verse 5, ang sabi po dito, kinagabihan samantalang sila'y naroon sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang ibigay ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Si Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Ngayon, nasa kalagitnaan na ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungan, kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito?
Verse 10, dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumikilala ng mabuti at masama. Ibibigay ko sa iyo ang iyong hiniling, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga sumunod pa sa iyo. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So, are we familiar dito kay King Solomon? No? Sino ang nakakakilala kay King Solomon? No. Baka ang alam nyo lang yung sapatos. Solomon yun, hindi Solomon. No? No, si King Solomon, siguro lahat tayo kilala siya, pero ang pagkakilala natin sa kanya, siya yung pinakamayamang hari. No? So, yun yung pagkakilala natin sa kanya. No? So, mga kapatid, ang background nito, no, kamamatay pa lang ni Haring David at si Solomon na yung ibinigay. No? At dito sa pangyayaring ito, mga kapatid, bago nangyari itong pagbibigay, no, nabanggit yung Gibeon. No? Ito yung isang lugar na bundok. No? At doon nag-aalay ng napakaraming alay itong si Haring Solomon. No? Ang sabi, 1,000. No, imagine 1,000, hindi naman binanggit, basta 1,000 alay. Ang sabi, pag ang nag-aalay kasi hayop, no? Maaaring tupa yan o ox. Basta 1,000, imagine 1,000 tupa o anumang klase ng hayop yung inalay doon, pinatay. No? So, doon pa lang, mga kapatid, ay makikita natin kung gaano ka-devoted itong si King Solomon. No? At pinagpatuloy niya yung nasimula ng kanyang ama. At bilang kahalili, no, makikita natin doon na siyempre, kung kayo man yung papalit sa isang napakagaling na hari. Alam nyo ba, si King David, wala na pong nakatalo. No? Si King David ang pinakamagaling na hari ng Israel. Kaya nga yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung flag ng Israel, David Star yon. Yung symbol ng Israel, yung flag mismo ng Israel, yun ay David Star. No? At yun ay, imagine, no, kung unang-unang panahon pa, no? 1948 lang nabuo ang bayan ng Israel. Pero ang flag nila, nakita nyo, kinuha doon sa paghahari ni David. So, ganoon kadakila si King David. So, ano yung hiniling niya? Yung karunungan. No? So, mga kapatid, sa panahon natin, napakarami nating choices. No? Napakarami nating choices. Dito nga lang, sa Bologna, medyo deprived tayo sa choices sa mga pagkakainan, no? Hindi tulad sa ibang lugar, no? Sa Firenze o sa Milan, lalo na Milan. Ilan ang Jollibee sa Milan? Dalawa na. O tayo, wala man lang tayo na na Jollibee dito. At least sana sa Firenze magkaroon, di ba? So, sa kabila nun, marami pa rin tayong choices, no, sa pagkain sa bahay, no, marami tayong instant, di ba? Marami tayong nabibiling mga instant, no? Yung mga mahilig sa movies, no, dati nung araw, inabutan nyo ba yung mga VHS? Natawa si tandaan ni Ricardo Pastor. Buti nga hindi ko sinabi Betamax eh. No, nung araw, yung mga umaarkila pa tayo, di ba? Pero ngayon, yung may mga Netflix, may Amazon Prime, lahat. No, napakaraming movies, no? Napakaraming choices, no? Mga kapatid, ang dami nating choices, ang dami nating information, overflowing ang information. Pero tila kakaunti yung tunay na karunungan, no? Yung problema natin sa Pilipinas, no, nagkaroon ng K-12. Pero ngayon, wala pa ring trabaho. No, ang daming diploma pero kulang sa trabaho, no? Marami yung mga sikat pero sabi nila hindi daw masaya. May maraming pera, no? Sino yung namumblema sa maraming pera dito?
Pastor, parang hindi tayo related dyan. Dito marami ring may pera dito, hindi lang kumikibo. No? So, maraming pera, ngunit sabi nila wala daw kapayapaan. No? Pastor, paano yung mga nasa natin? Na doon sa gobyerno, sabi wala ang kapayapaan, bakit parang okay lang din sila, no? No, siguro manhid na sila. No. So maraming koneksyon, no, ngayon sa internet, no, napakarami, napakadali, no? Ngunit marami pong tao ang hiwalay pa din sa Diyos, no? So to sum it up, mga kapatid, hindi po problema yung kakulangan sa kaalaman ngayon. No? Kasi nga nag-o-overflow na no? I-google mo lang. No? Madalas nga natin napapagkwentuhan pag may sinabi tong si ganito, google nyo kung tama o kung ano man yung gusto nyong malaman, nakakuha natin sa internet. No? So, hindi ka problema po yung kaalaman. Ang problema po ngayon ay sa sobrang kaalaman ngayon ay napapabayaan na po yung karunungang mula sa Diyos. No? Yung kaalamang nanggagaling sa Diyos, yun na yung naniniglect. No? Imagine, brothers and sisters, no, kung we are apart from the knowledge of God, from the wisdom of God, araw-araw po nagdidesisyon tayo. No? Paano natin palalakihin yung ating mga anak? Paano natin haharapin yung mga problema, no, sa bawat araw? Paano din natin yung gagamitin ang pera? Alam nyo ba, no, maganda sana merong nag-approach sa akin nung anniversary natin, no? Naalala niyo yung bisita natin na Italiano din, no? So, yung asawa daw niya ay sa direktor ng isang bangko, no? At nagtuturo sila ng financial literacy, no? Kaya kung paano natin i-handle yung mga finances natin, no? So, sabi ko maganda rin 'yun. Sabi ko maganda rin yung mga ganon. No. So, lahat po 'yan, mga kapatid, hindi po yung hindi in a secular way, in God's way. So, maganda 'yon, no. So, lahat po 'yan, mga kapatid, ay kaalaman at kailangan na meron tayong kaalaman kung paano natin i-relate 'yan, no. At yung atin din po mga trabaho, no. So, lahat po 'yan ay kailangan natin yung kaalaman patungkol sa Diyos. So, mga kapatid, have you ever wondered, no, kung kayo yung nasa kalagayan ni Solomon, no, ano po yung hihilingin natin? No. Ano yung hihilingin natin? So, ano po ang gusto mong ibigay, no? Kung titingnan natin, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? No, yun ang kung tayo ay tatanungin ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa panibagong buhay, sa kalakasan at sa pribileyo na kami ay nakadako sa lugaring ito upang makinig ng inyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, maunawaan namin ang inyong mensahe at bigyan niyo po kami ng karunungan, hindi lamang upang maunawaan ang inyong mensahe, higit sa lahat, Panginoon, ay maisabuhay namin ito. Sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat, ang lahat po na ito ay aming dinudulog sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, ano po yung matututunan natin dito, no, sa pangyayaring ito sa buhay ni Haring Solomon? Una po, ang Diyos po yung nag-initiate, no? Ang Diyos ang nagbigay ng inisyatiba para po tanungin, no? Hindi ito nakita natin doon sa verse 6, verse 5 to 6, no? Na naginip. No, ang Diyos po ay nangusap sa pamamagitan ng panaginip, no? Sino yung madalas managinip dito? Wala rin? Ha? O hindi na kayo natutulog? Ha? O sobrang lalim ng tulog nyo, parang patay na kayo matulog. Hindi na nananaginip, no? Alam nyo, nung unang panahon ay talagang ginagamit ng Diyos ang panaginip. Pero ngayon po, pag yung panaginip nyo, nanaginip kayo, yan ay dala ng alalahanin. Kung ano yung ginawa nyo o yung subconscious nyo,
ay yun yung mga minsan napapanaginipan natin, no? Pero nung unang panahon, ito po ay ginagamit ng Diyos, no? Pero depende rin sa tao, no? Kung tayo ay very spiritual, no? May mga signs din, no? Na nananaginip tayo na minsan ay mayroong mga signs, no? Pero ito po nung unang panahon talaga, during the Old Testament, no? Kung makikita po natin through the course of history sa Biblia po, in the New Testament, wala na halos tayong mababasa doon na nanaginip pa, no? Yung parang nanaginip pa sila o vision na yung ipinibigay eh. No? Minsan yung gising na talaga sila, yun na yung way ng Diyos, no? Pero dito mga kapatid, nakita natin na nag-initiate, no? Yun yung punto natin dito na gusto nating makita, no? Nag-initiate po ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip at tinanong siya, no, kung ano yung gusto niya, no? So ang Diyos po yung unang nagsalita at ito po ay larawan ng biyaya, no? Always remember, brothers and sisters, na in our life, yung Diyos po ang laging nauuna, no? Nauunang magbigay sa atin, nauuna na magkaloob kung ano yung meron siya, no? So, nakita po niya yung sitwasyon, no? At ito po yung hiningi ni Haling Solomon, no? Nabigyan siya ng karunungan. So, hindi lamang po siya tagapagbigay ng pagpapala, siya po ay Diyos na tumutupad ng kanyang tipan. So, paano po natin nasabi yan? No, during the time of King David, mga kapatid, ay nangako po ang ating Panginoon na pagpapalain. Kaya nga merong House of David eh. No? Sino yung nakapanood ng House of David dito? Wala rin? Puro K-drama ba pinanonood nyo? Aram ko maraming may Netflix dito eh. Maraming may Prime, no? Pag tingnan natin yung mga wala rin na may alam nung Chosen. Check din natin yung ibang may mga kinalaman, no? May mga biblical character, no? So yung House of David po, ginawa siyang series din, no? Napakaganda. At sa tahanan po, sa sambahayan ni David, no, meron pong covenant ang Diyos doon na pagpapalain niya at yung mga sumunod na henerasyon, no. So dito, kumbaga saan second pa lang eh, no. Sumunod pa lang kay Haring David si King Solomon. So nakita po natin, no, at aware po dito. Ang maganda din kasi dito, aware si King Solomon na highly favored yung kanyang ama, no. Kapag tayo po ay nadoon sa yung may nanguna sa atin at tayo yung sumunod. 'Di ba minsan pag magaling yung nauna sa atin, no, naging magaling na hari, syempre under pressure si King Solomon eh, na gusto rin niya na maging magaling din. So ito po yung senaryo, no, ino-open natin yung senaryo dito mga kapatid, no. At tung si Solomon bilang anak, alam niya na napakagaling nung paghahari ng kanyang ama at yung puso ni King Solomon is always right. Kaya nga, a man after God's own heart. No? Madalas yung naririnig yan. Yan yung title ni King David eh. No? So, bilang sumunod na hari, no, ito yung napakaganda din na makita natin na alam ng Diyos yung kalagayan ni King Solomon, kaya nagkaroon siya ng initiative, no? So, dito mga kapatid, kapag tayo ay nagkakaroon ng mga decision, no, sa ating mga buhay, no? Isipin natin yung mga nakaraan, no? Huwag agad tayong matakot, huwag tayong maghinaan ng loob. Alalahanin natin yung katapatan ng Diyos. No? Nakita po ni King Solomon na ang Diyos hindi pinabayaan ng aking ama. At yun po yung pagpapaalala sa kanya kung gaano naging mabuti ang Diyos sa kanilang sambahayan. So pangalawa po mga kapatid, yung pagpapakumbaba. No? The usual attitude ng mga hari, di ba? Hari, ang utos ng hari, hindi mababali. No. So,
nakita natin dito na yung isang attitude ng hari, no, ay talagang ano yan, yung word niyan ay law, no? Pero dito nakitaan natin ng pagpapakumbaba, no? At ito po yung simula ng karunungan. Ang sabi po dito, doon sa verse 7, Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa at walang karanasan. No. So, aminado si Solomon, no, na bata pa siya at walang karanasan. Pero mga kapatid, dito po kung titingnan natin, may mga salin pa nga na i-describe dun sa Bible na batang paslit, no, na talagang yung sobrang bata, no? Pero hindi po ito po ay simbolismo ng pagiging inexperience. Yung talagang wala pa siyang kaalaman doon sa pamumuno. Pero mga kapatid, ang maganda po dito, in-acknowledge, no? Minsan kasi marami tayong nakikita, no, na mga sumunod na hari na kahit ang dami nilang kakulangan, no, hindi nila ma-accept, no, bilang hari, no. But in the case of Solomon, nakita po niya agad yung kanyang kalagayan, no. Imagine ganun na yung state niya bago pa siya pagkalooban ng karunungan ng Diyos, no. So dahil po dito mga kapatid ay naantig yung damdamin ng ating Panginoon, no? Kaya nga po, as yung journey ni King Solomon, makikita natin that true knowledge, no? Even though wala pa talaga siyang wala pa yung senaryong pinagkalooban na siya, makakakitaan na natin siya ng meron na siyang pagpapakumbaba, at ito po yung true knowledge is the acknowledgement that we need God, no, na kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang tulong ng Diyos, no. So in our modern world ngayon, ano yung tinuturo sa atin? Tinuturuan tayo ng mundo na maging independent, no, sobrang independent sa Diyos, no, na maniwala ka sa sarili mo, sundin mo yung gusto mo, no, magsipag ka lang, maging mabuting tao ka lang, magiging maayos lang lahat, kaya mo yung mag-isa, lahat ma-achieve mo. No, yan ang itinuturo ng mundo sa atin mga kapatid. For us to be independent, no? Independent sa Diyos, na lahat na iniitsapwera na ang Diyos, no? Pero mga kapatid, yung sinabi natin, no, na ang tunay na karunungan, no, ay nagsisimula doon sa pagpapakumbaba. That we acknowledge that we need God, no? So magtiwala po tayo mga kapatid sa Panginoon. Ang taong mapagkumbaba ay madaling turuan ng Diyos, no? Baka sometimes, no, masyado tayong independent, no, na lahat kaya nating gawin, hindi na natin ito kinukonsult sa Diyos, no? Hindi po masama, no, in a way hindi masama na kasi di ba pastor, sinabi naman God help those who help themselves. Mga kapatid, hindi po 'yun biblical, no? Hindi po 'yun biblical. No, marami tayong quotation, marami tayong nakagisnan nung habang tayo lumalaki, no, na mga uplifts, no, mga encouragement na sabi biblical daw, pero kung titingnan po natin, no, ang konteksto, hindi po ito biblical mga kapatid, no. Dahil ang tinuturo po ng Biblia ay magtiwala tayo sa Panginoon, no. So as our part, no, iba-iba man tayo ng kalagayan bilang magulang, hindi po natin kayang palakihin ang ating mga anak na walang gabay sa Panginoon, no? Bilang mga manggagawa, hindi po pwede na yung talento lamang natin at wala tayo nung moral principle na galing sa Diyos. At bilang lingkod po ng Panginoon, mas kailangan po natin ang presensya ng Diyos kaysa po sa ating mga kakayahan. So, ano pa pong mga
matututunan natin dito sa atin pong pinag-aaralan. Pangatlo po, ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa kayamanan. No? So imagine niyo to, sino ang dapat gumawa ng templo? Sino yung gustong gumawa pala ng templo? No, sino? Buhay pa po si David, gusto niya nang gawin yung templo. Pero sabi sa kanya ng Diyos, hindi ikaw ang gagawa ng templo, kung hindi yung anak mo. No? So ano po ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, sa buhay po, kung pag-aaralan po natin ang buhay ni King David, no? Talagang yumaman po ang bayan ng Israel. No? At buhay pa po si King David, nag-iipon na siya ng pampagawa ng templo. Kaya no wonder, nung ginawa po ni King Solomon yung temple, doon na ang lahat ng provision. No? Kaya nga, Pastor, kaya pala, talagang hindi kayamanan yung pipiliin ni King Solomon kasi marami na siyang wealth No? Pero nga, nakita natin may mga binanggit ang Diyos binanggit na mga choices na hindi yung humaba ang buhay, hindi yung mamatay yung mga kalaban, kung hindi karunungan. So, sabi dun sa verse 9 to 10, sabi, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? No. Nung umalis po ang Israel sa Exodus, no? Imagine ilang milyon na sila nun. No? Nung akay-akay ni Moises nung tumawid sa Red Sea ang bayan ng Israel, millions na sila. Ito po panahon na ito ni King David. No? So, ang description ni Haring Solomon sa napakalaking bayang ito. No? Baka during this time, estimated siguro 12 to 15 million na ang population nito. No? So, ganun na sila kadami mga kapatid. No? Kaya, ang kahilingan, nakita natin yung hindi siya humiling ng mahabang buhay, marami pang kayamanan, o magtagumpay sa lahat ng gera. Ang hiniling po niya ay talagang karunungan. So, sa Biblia mga kapatid, ang karunungan po ay hindi simpleng yung simpleng IQ ba? No? O simpleng pagpapasya lamang. Ang karunungan po ay ang kakayahang makita ang buhay ayon sa pananaw ng Diyos at mabuhay ng ayon dito. No? Nagets nyo? Ang tunay daw na karunungan ay mamuhay tayo doon sa kalooban ng Diyos. Minsan kasi, madalas sa buhay natin lahat, regardless kung mananampalataya ka o hindi, ang pinamumuhay natin ay yung gusto nating buhay. Tama? No? Pero, napakakonti po ng mga tao na nakikita kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay nila. Amen? Wala din? Amen. Diba? Yun ang reality mga kapatid Nabubuhay ang tao doon sa kagustuhan nila. No? Yung personal na choices nila. No? Pero ang tunay na karunungan daw, na sabi ng Biblia, ay kung gustuhin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. No? Kaya nga, alam nyo, ang buhay natin as believers, talagang napakarami pa nating dapat matutunan No? Alam nyo ba na hindi tayo marunong mag-pray? No? Sinong nagsasabi dito na marunong silang mag-pray? Takot na kayong magtaas. No? Ang realidad mga kapatid, hindi tayo marunong manalangin. No? Kasi in the life of our Lord Jesus Christ, may narinig ba kayo na teach us how to preach? Teach us how to give? Teach us how to minister?
Wala. Ang sabi po, teach us how to pray. Bakit? Kasi nga mga kapatid, kung sa saganang atin lang, sa sarili lang natin, hindi po natin maiisip o magagawa yung kalooban ng Diyos. No? Yung hilingin kasi ang kaisipan po kasi ng tao, ito yung panalangin ko, Diyos, o Diyos, sundin niyo po ito. Tupadin niyo po itong mga kahilingan ko, pangapanalangin ko. Pero ang katotohanan po mga kapatid, ang tunay na karunungan, ito ang kalooban ko para sa iyo. No, dapat po ang panalangin natin ay yung kalooban niyo nawa ay maging kalooban ko din. Nagets nyo? No? Kasi ang madalas na ginagawa natin, Lord, ito po yung gusto ko, ibigay niyo po yung gusto ko. No? Pero ang tunay na karunungan, ito ang gusto ng Diyos. No? Pag meron na tayong tunay na karunungan, ito pala yung dapat kong gustuhin. Ito pala yung dapat kong gawin sa buhay ko. So yun po, mga kapatid, ang tunay na karunungan. No, so sa panahon po natin ngayon na napakaraming influence, no, sa mga kabataan lalo, yung mga mahilig sa social media, no. Lalo ngayon, kung ano yung nagba-viral, no, hindi po lahat na nagba-viral ay tama, no. Hindi lahat na nagte-trending ay maka-Diyos. Talaga pastor, nagte-trending, di ba yung mga nag-trending noon ni mayroong naglaban ng naka-two-piece. Di ba? Maraming mga para mag-trending kung ano-ano yung ginagawa. Di ba? So, hindi po lahat ng influencer. Kaya nga, hindi nyo ba na, ano yung tawag? Influencer. Diba? Mga vlogger, mga influencer daw sila. No? So, ito ay bahagi, no? Anong pag-influencer? Anong trabaho nila? Mag-influence. Oh, yung galing talaga ni Brother Dave, no? Pahirapan nyo sarili nyo. Tama naman influencer, mag-influence, no? Kaya nga, hindi po lahat ng mga influencer ay dapat tularan, no? Alam nyo, maraming mga statistic ngayon na dahil dyan sa mga influencer na yan, no? Maraming napapahamak, no? Yung mga dare, di ba? Yung mga kumakain ng mga sobrang anghang, yung mga dare na ganito, yung mga nag-i-influence, di ba? Ang daming napapahamak, no? So, sa panahon natin, mga kapatid, no, we must have this knowledge, no? Alam natin kung ano yung mga nagiging kasangkapan ng mundo, no? Para tayo ay mapalayo, no, at hindi magawa kung ano yung kalooban ng Diyos. So, in the age of artificial intelligence din, no, napakarami ding ngayon, no, na lumalabas, no. Ewan ko kung nabalitaan nyo din, yung sa Pilipinas daw ilalagay yung pinaka malaking yon, Pax Silica, no. Diba? Meron na nga tayong mga shortage ng tubig. No? Ilalagay pa doon, no? So, hindi natin alam kung ano talaga. No, ang future, no, may future talaga mga kapatid. May future pa din, pero hindi po maganda. Yan po ang katotohanan. So we must prepare, no? In the age of this artificial intelligence, doon daw ilalagay, no, yung pinakamalaking sentro, no? Parang pinakita 1,900 hectares, napakalaki noon, no? Ang explanation pa ay 100 times ng Mall of Asia. Yung laki. 100 beses ng Mall of Asia, yung gaano kalaki, yung ganun daw kalaki yung lugar. So, imagine niyo kung gaano karaming tubig. So, pastor, anong kinalaman ng tubig doon sa mga artificial intelligence? Kulang po kasi yun eh. No, yung mga marunong sa computer dyan, iba na kasi ngayon, no? Kung nung araw, heatsink lang, air-cooled lang, ngayon po, parang radiator na ng kotse. Yung kotse, no? May liquid-cooled, yun. Liquid-cooled po ang AI. No? Hindi po siya air-cooled. No? Liquid-cooled siya. So, imagine niyo yung dami ng tubig na kailangan. So, yan yung mga current events sa atin, no? At with regards this AI.
No? Pero mga kapatid, habang dumadami, habang lumalawak yung kaalaman ng tao sa teknolohiya, no? Lagi nilang sinasabi kapag daw tumatalino ang tao, lalo daw napapatunayan na walang Diyos. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Kung babalikan natin throughout the history, all the foundation of science, no, founder ng science, no, lahat po yan ay naniniwala na mayroong Diyos. No? Pero ngayon, no, ang tinuturo ng mundo, no, sobrang dami na ng karunungan, pilit nilang ibinabaon ang lahat ng ebidensya patungkol sa existence ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya po ngayon, mga kapatid, kailangan po ng mundo ay ang mga taong may karunungan. No? Hindi po mga taong marunong. No? Ano ba ang kaibahan ng marunong sa matalino? Spelling. No. No, iba po yung karunungan, no, wisdom, no. Wisdom and knowledge. Yan. No. What is the difference of knowledge and wisdom? Ha? Spelling na naman. No. Yung knowledge, no, marami tayong alam, pero kung hindi natin kayang i-apply, nananatiling knowledge lang. Yun. So that is the difference of knowledge and wisdom. No. No. Yung knowledge is intellect, no? Yung alam mo, pero the application, no, kung nasusunod ba natin ito, nagagawa, natutupad, yun po yung wisdom. Amen? No. So maraming matalino, no, pero walang wisdom kasi hanggang talino lang, no, hindi po na-apply, no. So yun po yung difference. So the world today needs, no, yung mga tao na may wisdom. No, kasi nga lahat marunong na eh. 'Di ba? Lahat with the click of yung isang click lang 'yan sa internet, alam mo na lahat eh. Overflowing nga ang information. So lahat ng tao ngayon matalino na. Pero habang tumatalino tayo ay nalalakpo yung wisdom. No? So mga kapatid, kailangan nito ang mga taong may karunungan sa Diyos. So pang-apat, pinagpala ng Diyos ang tamang prioridad. No? Ano ba yung mga priorities natin? Dahil tama ang kahilingan ni Solomon, no? Sinabi ng Diyos, ibibigay ko rin sa iyo ang mga hindi mo hiningi. No? Mira mo, yun yung hiningi niya, karunungan, kaya ibibigay din daw yung hindi mo hiningi. No? So, anong verse yung very familiar dito? Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given as well. Di ba? So, no wonder na nung hiniling ni King Solomon yung karunungan, binigyan din siya ng kayamanan. No? So, lahat po ay makikita natin dito if we have the right priorities. No? So nakita natin, hinanap muna ni King Solomon kung ano yung mga prioridad. No? Kasi ano yung kailangan niya sa pamumuno. No? Kailangan niya ng karunungan sa pamumuno. At ibinigay po ito ng Diyos. No? So, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, kung tutuusin, ano na to eh, dapat given na to sa atin, no? To seek ye first the kingdom of God. No, ang problema kasi talaga, we are still bound doon sa mga kagustuhan natin. Hindi pa rin natin napaprioritize ang Diyos una sa lahat. No? We still have this priority na tayo muna bago ang Diyos. No? Pero dito, ipinapakita ng Diyos, mga kapatid, na kapag inuna siya, no? Kapag inuna siya, imagine ang sabi ng Biblia, yung hindi niya hiningi, ibinigay din sa Kanya. Ay samantalang tayo, lahat na nga ng hinihiling natin, hindi pa binibigay. Oh. Ang dami nating panalangin na hindi naman
parang hindi na natutupad, no? Hindi na dinidinig ng Diyos. No? Baka somehow o somewhere in the line, mga kapatid, hindi natin pinaprioritize ang Diyos. No? Kasi naulit no, ibinanggit ng in the New Testament, no, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Baka kulang din tayo dun sa righteousness. No? Kasi pag lahat ito, nasik mo na, nasa natin ng righteousness, sabi, all these things, no, lahat ipagkakaloob. No? All these things shall be added unto you. So mga kapatid, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Hindi ito pangako na yayaman tayo lahat. No? May yumayaman din naman. No? Pero hindi po ito garantiya na ang lahat ay yayaman. No? Pero mga kapatid, the guarantee na kapag inuna natin ng Diyos, ang pangako niya, naaalagaan niya tayo. So, sa halip po na ipanalangin natin yung mga bagay na parang superficial lang o hindi talaga natin kailangan. Sa panahon ng problema, mga kapatid, mas mainam o mas mabuting ipanalangin natin na, Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan habang hinaharap ko ang lahat ng mga problema, ang lahat ng mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. So, as we study this part of the life of King Solomon, mga kapatid, ano po ang matututunan naman natin na kaugnayan nito kay Jesus Christ? May isa pong mahalagang katotohanan dito. Bagamat po na sinabi na ang pinakamatalinong tao ay si Solomon, no? Sabi, dumating ang panahon na lumayo rin siya sa Diyos, no? Alam niyo ba si King Solomon ang may pinakamaraming asawa? Ha? Legal wife niya, 700. Legal wife, ha? Concubines, 1,500. No. Wala pong tatalo sa sex life ni King Solomon. Imagine niyo yun. Wala pong tatalo. Kahit pinaka-gigolo pa na pinanganak. No, walang tatalo kay King Solomon. Imagine, legal wife mo, 700. Ang kabit mo, 1,500. No? Si Father Paul, nangingiti, oh. Si GB, nakatangang ganun, no? So, paano kaya yung pastor? Sabihin mo, kahit sabihin mo, kahit nga isang araw hindi mo maiikutan yun. No, 365 days lang isang araw. No? Isang taon, no? Imagine, no? Hindi natin kayang talunin ng ni King Solomon. Sabi niya, no? Ganoon lahat ibinigay. Pero ang problema dito, mga kapatid, kasi nung araw, sabihin mo, pastor, di ba masama yun? Kasi nung araw, ang mga hari, talagang marami silang privilege, no? At may mga tradisyon ng Jews na sabihin natin acceptable doon sa kanilang panahon, Pero ang naging problema dito kay Haring Solomon, no, hindi naman pinagbawal ng tradisyon nila yung dami ng asawa, dami ng concubines. Ang pinagbawal doon ay yung practice. No? Nalayo si King Solomon sa Diyos dahil sa dami nung kanyang mga concubines, mga babae na pinakasalan for treaty. Nakakapanood ba kayo doon? Yung para magkaroon ng peace sa isang kaharian, papakasalan. Di ba? Yung ganun. May mga kasunduan yan May mga treaty yan for peace. Kaya dumami din yung asawa niya. O para peace na tayo sa bansa na to, o pakasalan ko yung anak mo. Ganun yun No? Yung mga nakakapanood ng mga medieval time dyan. No? So, ganun talaga yun. Totoo po yun. Istorya talaga na nangyari talaga noong unang panahon. Pero ang problema nga, dahil maraming kultura, hindi mo ang daming kultura sa labas, no? Yung pagan practice, no? Dahil sacred nga chosen people ang bayan ng Israel, meron silang tamang pagsamba sa Diyos, tamang pagkakilala, na-adapt ito ni Solomon. No?
Marami siyang naiba na yung worship, no, pagsamba, nagkaroon na ng pagsamba sa iba't ibang paraan. Doon na nagsimula, no? Ang problema, sabi niyo, pastor, di ba yung karunungan nga galing sa Diyos eh? Ito nga ang problema, no? Hindi siya katulad ng kanyang ama. Ano ang best character ni King David? Ano? Ha? Puso. Yung puso niya, tama lagi sa Diyos. No? Pero sa kabila ng karunungan ni Solomon, no, yung puso niya nalayo. Tanong nyo naman, pastor, paano yan? Anong mahalaga? Puso, isip? Anong dapat sundin? Ibang case po yan. No? Ibang case to. No? So, dito, ipinakita na bagamat nagkaroon ng karunungan, no, nagkasala po. No? Na sumala po si King David. So, with regards kay Jesus Christ, kasi sinasabi nung text po kasi natin, walang taong humigit sa karunungan ni Solomon at mga sumunod pa. Baka magkaroon tayo ng misconception doon. No? Kasi po si Jesus Christ, bagamat tao siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So, exempted po. No? Yung binabanggit doon, hindi ito contradiction. Yung binabanggit kasi ng Biblia doon, yung taong katulad ni Solomon. Pero kasi si Kristo po ay Diyos. No? So, settled po tayo sa part na yun. No? So, mga kapatid, si Jesus, ang tunay na karunungan ng Diyos, hindi po siya nagkamali, hindi po siya nagkasala, lubos siyang sumunod sa Diyos Ama. At sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po siya binigyan ng karunungan kung hindi ng bagong puso. At what's the difference? We have now the Holy Spirit, no? Through Jesus Christ, no? Tandaan po natin lagi, no, ang banal na Espiritu po ay hindi galing sa Diyos Ama, no? Ang banal na Espiritu po ay galing kay Hesukristo, no? So, without Jesus Christ, yung giving of the Holy Spirit ay hindi po posible. Kasi paano po natin ma-acquire itong banal na Espiritu? Di ba? Through faith kay Jesus Christ. So, kay Jesus Christ ka muna bago ka magkaroon ng Holy Spirit. No? Kaya tatanungin nyo, pastor, lahat ba ng tao ay may Holy Spirit? No. Meron po sila nung Spirit of God. Pero yung Holy Spirit po, kapag po hindi siya believer, wala po Holy Spirit. No, iba po yun. Lahat po tayong nilalang ay merong Spirit from God. Kasi nga, yun yung pag namatay tayo di ba? Yun yung bumabalik sa Diyos. Yung kaluluwa, bumubukod po yun. No? Yun yung napupunta sa heaven or hell. No? But the Spirit of God, it is from God. At yun po ay sa Kanya. Yun yung hininga. Yun yung hininga ng buhay nung ginawa tayo ng Diyos. No? So, mga kapatid, napakahalaga na maunawaan po natin, no, yung kaugnayan nito through the life of Jesus Christ. No? So, in our family, bilang mga magulang, no, alam ko lahat tayo gusto natin na mapagtapos, mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, magandang edukasyon. Pero mga kapatid, higit po nilang kailangan ngayon, no? Yung magkaroon tayo ng halimbawa bilang mga magulang. Maibigay natin sa kanila o maturuan natin sila ng karunungan patungkol sa Diyos. At magkaroon tayo ng halimbawa ng pagkatakot sa Diyos. No? Kasi yun yung best way. Minsan, salita tayo ng salita, no? Kung hindi naman tayo nagiging halimbawa sa kanila, no, wala rin pong silbi ito. Pero kung tayo magiging halimbawa sa ating mga anak na meron tayong karunungan na ipapakita sa kanila, meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos na pwede din nilang tularan, mga kapatid, that is the best gift we can give them. No? Sa mga kabataan, gawin nating batayan yung desisyon, yung pananampalataya yung meron kayo ngayon. No? Huwag kayong ma-pressure, no? Yung peer pressure. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kabataan, na piliin nyo yung mga makakasama nyo.
No? Kasi baka ma-pressure kayo na kapag kasama mo sila, gawin nyo din yung ginagawa nila. No? Kaya we encourage youth na to join with other believers. No? Para hindi na kayo magkaroon ng peer pressure o magkaroon pa kayo ng pagkakataon to do the things na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa atin pong mga trabaho, let's maintain integrity. No? Mahalaga yung integridad. Hindi po yung pagbilis kumita. No? Yun yung nakakalungkot sa atin sa Pilipinas ngayon. Wala ng integrity. No? Kanya-kanya na lang sila. No? Survival, no? Kanya-kanyang kuha. No? Kanya-kanyang nakaw lang. Wala ng integridad. No? Mas mahirap pang maging janitor. No? Kailangan at least high school graduate para maging janitor. Pero pag humabol ka ng public office, basta Pilipino ka lang. Tama ba ako? O baka mali ako. Brother Paul, tama ba ako? Ano bang criteria ng paghabol sa mga politiko? Pilipino. Oh, basta Pilipino ka lang. Ang problema, kailangan Pilipino ka na mayaman at sikat. Yun ang criteria sa atin para ka makahabol sa office sa gobyerno. No? Pilipino, mayaman at sikat. Nasaan na ang integrity? No? No. Pag tayo nanonood ng mga history noon, lahat ng mga nasa posisyon noon, kung hindi abogado, mga talagang marurunong na tao, ngayon hindi. Basta Pilipino ka lang at sikat ka, no? Kaya nga nag-aartista muna bago mag-politiko, no? Nakakalungkot, no? Wala nang integrity, no? So, sa ating church, no, hindi po sapat yung marami tayong programa, hindi po sapat yung marami tayong kumbaga sa nandito tayo lagi, no, presence tayo. But the important thing, mga kapatid, ay yung we are true, no? Meron tayong totoo tayo sa Biblia, totoo tayo sa karunungan ng Diyos, no? Tapat tayo sa kanyang salita, no? Hindi tayo nagko-compromise, no? Yan kasi ang problema ng mga churches ngayon, no? For the sake na maging madami, for the sake na talagang kumbaga sa maging sikat sila o maraming compromise, no? Pero ang sinasabi ng mga Biblia, mga kapatid, ang importante po ay tapat tayo sa karunungan na ibinigay ng Diyos sa atin. No? So, brothers and sisters, ibalik po natin yung tanong ngayon. No? Ano ba yung gusto mong ibigay sa iyo ng Diyos ngayon? No? Ano ang gusto mong ibigay ng Diyos sa iyo? Ano po kaya ang isasagot natin? Ano ang sagot natin na magpapakita kung ano talaga ang laman ng puso ng bawat isa sa atin? No? Kasi magbabase, mga kapatid, yung hiling natin sa Diyos sa laman ng ating mga puso. Itinuro po sa atin ni Solomon na ang tunay na kayamanan ay hindi pera at katanyagan, hindi kapangyarihan, kung hindi karunungang mula sa Diyos. Ang mundo po ay nagtuturo sa atin, no, na talagang mag-gain, no? Na magpayaman tayo. Ngunit ang Diyos, ang sabi po ng Diyos, ang sabi ng Biblia, magpakarunong ka. Magpakarunong ka. Hindi po sinabi ng Diyos na magpakayaman ka. Ang mundo lamang po ang nagsasabi nun. Magpakarunong ka. So, with regards din po sa ating araw ngayon, no? Hindi naman po lingid sa atin na today sineselebrate din natin yung 50th birthday ng ating mga mahal na kapatid, Sis Del and Sis Edna, no? As we grow, no, in the light of the guidance of our Lord Jesus Christ, no? Yung habang tumatanda tayo sa bawat taon na nadadagdag sa ating mga buhay, no? Alam ko, tapos na. No? Pag 50 ka na siguro, tapos ka na doon sa time na
nung magkamal ng magkamal. No? Ewan ko lang. No? Pero I think hindi na yung chase. Alam yun, yung siguro hindi na kayo nangangarap pa rin ba kayong maging mayaman na mayaman? Ha? Si Ninang Rose, above 50 na, syempre daw. No. No, I think pag nadoon ka na sa middle life, no, nasa middle life ka na eh, ano na to eh, 50 na to eh. Mas nagkakaroon ka na ng setting of priorities, no? Mas alam mo na kung ano yung mahalaga sa iyo, 'di ba? At mga kapatid, wala na pong mas hahalaga pa kung hindi isik natin, no? Lalo sa ating mga buhay ngayon, ano tayo eh, mananampalataya tayo, we have given the opportunity, no? We have given the grace of God na maging mananampalataya din tayo. As we age, no? Yung mga priorities natin, no? Hindi na yung to gain, no? What is the world is offering to us, no? Kung hindi, i-gain natin yung gusto ng Diyos para sa buhay natin, mga kapatid. So, lumapit po tayo lalo sa Diyos. Kasi, tandaan natin mga kapatid, habang tayo tumatanda, dapat lalo tayong nagiging malapit sa Diyos. Amen? Kasi bakit? Kasi tumanda ka na ganyan eh. Di ba lalo nyong napatunayan kung gaano kabuti ang Diyos. Diba? Lalo mong napatunayan na sa haba ng panahon ng existence ko, through my 50th year of existence, no, sa pool na nagkaisip ka, no, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? So mga kapatid, talaga pong tunay na dakila ang ipinakita sa atin dito ng ating Diyos. No? Kaya patuloy tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesucristo, ang tunay at higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa kanya matatagpuan ang ganap na karunungan at sa pamamagitan niya tinanggap natin ang kapatawaran, bagong buhay at gabay ng Espiritu Santo upang mamuhay ng may karunungan sa mundong puno ng kaguluhan. So brothers and sisters, nawa ang mensaheng ito, no? Sa bawat araw po na dumadaan sa ating mga buhay is an opportunity, no? To seek God, to seek yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, no? At maging priority po natin as what we learned in the life of Solomon, na let us seek yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. This is the message of God in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.